Sa baryo ng San Rufino, kilala si Lola Myling bilang isang tahimik na albularyo. Laging may nakahandang halamang gamot sa kanyang mesa, at may kakaibang tapang ang kanyang mga mata, parang laging may alam na hindi sinasabi sa iba. Isang gabi ng malakas na bagyo, bumisita si Lyra, ang kanyang apong babae. Malapit na itong mag-18, at ayon sa sabi-sabi, iyon daw ang gulang na, nakakakita, na ng mga hindi pangkaraniwan. Pagpasok pa lang niya sa bahay, biglang lumamig ang hangin. Napansin niyang isa-isang namamatay ang lampara kahit walang hangin sa loob. "Lo, ayos ka lang ba?" tanong ni Lyra. Hindi agad sumagot si Lola Myling. Nakatitig lamang ito sa kanya, tila sinusukat ang kabuuan niya. Nang magsalita, pabulong at mabigat. "Anak, dumating na ang gabi na dapat mong malaman. Ang lahing ito, hindi pangkaraniwan. At ngayong ako'y mahina na, kailangan kong may magpatuloy." Umurong si Lyra. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim ang matanda, at ang mga anino sa paligid ay tila gumapang papalapit sa kanila. "Aswang ang dugo natin, Lyra. At ako ang nagbabantay upang hindi ito lumala. Ngayon, kailangan kong ipasa sayo ang kakayahan, o sumpa, para may magtanggol sa baryong ito laban sa mga tulad natin na lumalason sa gabi." Nanlaki ang mata ni Lyra. "Lo, hindi ako handa. Hindi ako." Biglang yumalulong ang hangin sa labas. May kumalabog sa bubong, isang nilalang na hindi tao, hindi hayop. Narinig nilang tumitili, kumakalma, at dumadagandong ang bawat hakbang. "Hinahanap na nila ako," bulong ni Lola Myling. "Kung hindi kita papasahan ngayon, ikaw ang kakainin nila." Pagkatapos, ang buong baryo. Lumapit siya, hawak ang lumang kwintas na yari sa buto. Mainit iyon, parang may palso. "Kapag sinuot mo ito, ikaw na ang bagong tagapag-ingat. Hindi ka magiging halimaw, ngunit mararamdaman mo ang lakas nila. Makikita mo ang mga tinatago nila. Kakampi mo ang dilim, pero hindi ka alipin nito." Umuugong pa rin ang paligid, papalapit. Nanginginig man, sinuot ni Lyra ang kwintas. At sa sandaling damaykit ito sa kanyang balat, bumilis ang tibok ng puso niya. Dumilim ang paningin niya saglit, bago lumiwanag ng kakaiba. Narinig niya ang halma ng nilalang sa bubong, ramdam niya ang bawat paggalaw nito, ang gutom, ang galit. Ngayon, alam niya ang dapat gawin. Mahinahong sabi ni Lyra habang humakbang papunta sa pinto, "Akong bahala." At sa unang beses sa buong buhay niya, hindi na siya natakot sa dilim. Dahil alam niyang kasama na niya ito. Lumabas si Lyra sa dilim, dala ang liwanag ng kwintas na kumikislap sa kanyang dibdib. Sa unti-unting paglakas ng agos ng hangin, naramdaman niyang may humihiwalay sa kadiliman isang presensya na pamilyar, ngunit hindi na tao. Mula sa likuran niya, lumabas si Lola Myling. Ngunit hindi na siya ang mahina, payapang matanda. Unti-unting humaba ang kanyang mga daliri, lumino ang pulang guhit sa kanyang balat, at ang kanyang mga matay kumikislap na parang mata ng hayop sa gabi. "Anak," garagal ngunit puno ng pag-asa ang boses ng matanda. "Ito ang huling pagkakataon. Ako ang unang haharap sa kanila." At bago pa man makasagot si Lyra, lumagsa mula sa bubong at puno ang mga masasamang aswang mga naglalaway, mapanlinlang, at gutom sa laman ng mga tao ng baryo. Sumugod si Lola Myling. Mabilis ang pagkilos ni Lola Myling, tila anino siyang lumilipad. Ang kanyang mga kuko ay parang bakal, at ang bawat hampas niya ay tumatama sa mga kaaway. Ngunit marami ang dumating, at mas malakas ang ilan sa kanila. Nakita ni Lyra ang paghina ng lola niya habang lumalaban ito, unti-unting kumukupas ang liwanag sa kanyang balat. "Huwag," bulong ni Lyra. Ngunit alam ng matanda ang wakas. Nang makalapit ang isang malaking aswang upang tapusin siya, hamarang si Lola Myling at itinulak ito palayo gamit ang huling lakas niya. Pagkatapos, humarap siya kay Lyra, hirap huminga. "Lyra, halika." Ibinuka ng matanda ang kanyang bibig, at mula rito ay gamulong ang isang maliit na bato, kulay itim-pula, tila may sariling tibok. Ang bato ng bantay. Hawak ng bawat mabuting aswang na nagpoprotekta sa tao. Inabot ito ni Lyra, nanginginig. "Lo, hindi ko kaya." "Huwag kang matakot. Ikaw ang pinili ng gabi, at ikaw ang ilaw nito." At sa huling hininga ni Lola Myling, ipinilit niyang ipasok ang bato sa kamay ng kanyang apo. Ang pag-aising ng bagong lakas. Dahan-daang nilulon ni Lyra ang bato. Sa sandaling dumampi ito sa kanyang lalamunan.
Bumilis ang tibok ng puso niya. Uminit ang kanyang dugo, lumamig ang paligid, at sumabog mula sa kanyang loob ang liwanag kakaiba, malakas, at puno ng sinaunang kapangyarihan. Nagbago ang balat niya, naging makinis na mahigpit, ang kanyang mga mata ay kumislap ng gintong liwanag, at lumakas ang kanyang pandinig hanggang marinig ang bawat hinga ng mga nilalang sa paligid. Ngayon, hindi na siya ordinaryong tao. Hindi rin siya halimaw. Siya ang bagong tagapag-ingat. Lumapit ang mga masasamang aswang. Nakatanaw sila ng takot hindi kay Lyra na kilala nila kanina, kundi sa isang bagong anyo na may dugong kumikislap sa dilim. Isang malakas na sigaw ang binitawan ni Lyra, hindi ng takot, kundi ng kapangyarihan. At sinugod niya sila, mabilis, matalim, at puno ng lakas na hindi niya kailanman naramdaman. Isa-isa, bumagsak ang mga nilalang, hanggang ang huli sumigaw at naglaho sa ilalim ng kadiliman. Nang matapos ang labanan, lumuhad si Lyra sa tabi ng katawan ni Lola Mylene. Mahina na, ngunit may ngiti sa labi. Lyra, ikaw na. Niyakap siya ng dilim, hindi bilang banta, kundi bilang kakampi. At nang sumikat ang unang sinag ng araw, nagsimula ang bagong yugto. Si Lyra na ang bagong mabuting aswang, tagapagbantay ng San Rufino, at huling albularyo ng lahing nagpoprotekta laban sa dilim.